kababaihan ang susi ng tagumpay sa isang tahanan at sa komunidad. Ang babae ang nagdadala hindi lang ng kanyang sarili. Kapag wala siyang kinikitang pera, dala niya ang pamilya niya. Hindi lang ang mga anak niya, bit-bit pa ang mga magulang at kapatid. That's why it's so important that women are empowered. Yung mga negosyo, nano-enterprises sa mga kababaihan, economic fallback yan ng tahanan. So isang karangalan po na makapagsalita ngayon tungkol sa isa na papanahon at makabuluhang usapin, ang pagtitiyak ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at ang pagtataguyod ng empowerment at resilience ng kababaihan sa pamamagitan ng Social Solidarity Economy o SSE at aksyon sa klima. Kami po ay nagsusulong ng isang just energy transition na kung saan ay para po sa komunidad na siyang talaga po contribute o magdudulot ng isang tunay na pagbabago po para sa address po ng di pagkakapantay-pantay ng mga kababait at kalalakayan. Happy Pride Month po sa lahat. Pag nag-iisa lang po tayo, may lamang magagawa po natin. Pero pag sama-sama po tayo, marami po tayong magagawa in addressing the issue of the home-based workers, the vulnerable groups, and among others. Kaya always ito, in solidarity, we are strong, together we shall overcome. Ang resilience ay hindi ho ito hubuhugot naman dun sa material na bagay. Pero yung pagiging pagkasama-sama ho natin, kaya bang pagkatiwalaan ng mga taga-Luzon, ang mga taga-Bangsamoro? Ang Bangsamoro ho ang siyang unang-unang nakipaglaban against Hispaniay. Okay? Para sa kasarinlan ng bayang ito, ang mga Bangsamoro ay nakipaglaban. More than 400 years na po kami nakikipagbakat. That's resiliency. At ang aming identity, ang aming pangalan, ang aming mga ginagawa at paniniwala ay intact. Buong-buo pa rin po yun. That's resiliency. Yung boses niyo dapat naririnig. In other words, kayo ang may say. Dapat kayo ang boss. Diba? Kayo ang boss. We go around, we work with LGUs and NGOs. At isa sa tinuturo namin is how to turn used cooking oil into an all-around cleaning product. Dito po kami nag-umpisa. Dito pa ako nakakuha ng mga ka-members na paggawa ng sabot ngayon. Every effort, no matter how small, contribute to the significant transformation we envision. A world where the economy serves the people and the planet, not the other way around. Together, we hold the power to build this future. Let us take bold, collective action. Let us commit to building a truly inclusive and sustainable world, one community at a time. When informal workers are digitally included, they are no longer invisible. They become empowered entrepreneurs like us. And according to the women, they joined the BISLA because the system was transparent. The policies were being adapted to their situation as home-based workers, and because the control over the use of funds were agreed upon, pinag-uusapan nila at pinagkasunduan ng lahat ng mga miyembro ng BSLA Group. Sexy dimples po yun. Yan na lang po, madaling tandaan, di ba?
Sexy Dimple. Dito, pinag-usapan ang konsepto ng SSE at ang pandaigdigang adhikain na Sustainable Development Goals. SSEs engage in climate action and low-carbon climate-smart practices be scaled up and scaled out. Kulay na pagpapataas ng kapasidad ng mga microfinance institutions para maka-catch up sila dun sa evolving needs and gaps ng client sa ating mga komunidad. The social solidarity economy is people's economy. Dahil ito po ay nagmumula sa mga tao at para sa tao. Ito po ang nangyayari sa mga komunidad as we speak. Papaano natin i-ensure na walang maiiwan sa pagbabagong ito? Kahit ano pong mangyari, kahit ganong kalakas man ang mga bagyong yan, nananatiling people's economy, nandyan pa rin po yan. Kailangan ng kababaihan ng inklusibo at matatag na kabuhayan na may katambal pang kilos na pangklima. At this point, empowering women entrepreneurs is not the only right thing to do. It is the smartest thing. That's why this summit is so important. This summit is for women.